Mabilis daw ang takbo ng panahon. Hanggang sa isang araw, lilipas ang iyong kabataan. Kukupas ang iyong ganda. Hihina ang iyong katawan. Pero paano pa nakikita ng isang tulad ni Dane ang kagandahan ng buhay sa kabila ng kahabag-habag ng kalagayan ngayon na malayo sa kinagisnang buhay niya noon? Mula pagkabata, si Dana ang naging sentro ng atensyon sa kanilang pamilya. I grew up kasi sa lola ko. After dinner time namin, since doon na hindi ko uso yung mga media, mga TV. After dinner namin, kailangan meron akong i-perform. Gusto ko mapasaya yung lolo at lola ko. It's either kakanta ako o mag-miss kami. Sa angking ganda at talino, lagi rin daw siya ang pambato pagdating sa mga beauty contest. Kasi namin nilang kailangan ng Diyos. Parang isa lang yung name, parang Geraldine na yun. Parang, kaya lagi nila kinasama sa mga scout. Yung mga pageant na local dito lang sa wala yan. Nagsisisig ako, sana nag-artista na lang ako eh. Tulad ng isang fairy tale, dumating ang kanyang Prince Charming na si Mario noong 1994. Nagtatrabaho ko noon sa Batangas City. So, naging kliyente nila kami dahil nagwo-work siya sa bangko. Yung boss ko, isinasama ako noon sa bangko pagka may transaksyon kasi nagagawa kami ng payroll eh. Kakilala kami noon. Tinuray ko na ligawan. Ayan. Pinalad naman ako na ako naging asawa niya. Papasalamat ako sa Diyos na ako ang nakilala niya at ako ang pinili niya bilang maging asawa. Biniyayaan ng 4 na anak ang mag-asawa. Ngunit taong 2000, dumating ang unang pagsubok sa kanila nang muntik nang mamatay si Mario nang maaksidente siya sa motorsiklo. Kaya pala ako binuhay ng Diyos dahil may pagagawa pa sa akin. Hindi pa tapos pala. Eto nga ngayon, yung pagsilbihan ko siya na nagkataon na mayroon siya malubhang sakit. Noong 2003 nang nalaman ni Dane na may sakit siya sa bato. Noon na nag-umpisa ang mahabang pakikipaglaban ni Dane sa karamdaman. When you have chronic kidney disease, the chances of the kidneys recovering is almost wala, no? Chronic na, masira na yung kidneys niya. So, yun na nangyari. And the treatment that I advise her is 3 times a week dialysis siya, no? Personally, kinasigat ko lang awan sa week kasi nga wala kami resources. Ngayon, on the year 2007, parang nagkaroon ako ng mga muscle weakness. Parang after hemodialysis, parang groggy ka na, hindi ka gaya dati na ang lakas-lakas ng katawan mo. Ayon sa kanyang doktor, ang pamamaga ng gilagid at panghihina ng katawan ni Dane ay dahil sa hindi na balanse ang mga hormone na kailangan niya. In 2008, na-identify namin na mataas na yung parathyroid hormone. And we have recommended at that time na tanggalin yung, hindi lahat, tanggalin yung part of the parathyroid hormone para masolve yung problema, no? Kailangan doon surgery. Pero hindi ko po na-surgery, disregard ko. Takot ako sa cost, sa procedure, sa complication. Takot ako, maraming fear sa una sa akin na parang iniisip ko na gastos. Sa paglipas ng panahon, mabilis na nagbago ang itsura ni Dane. Siyempre, ang sakit din na matagas na dati ka may itsura, tapos nakikita mo na slowly nawawala. Pero dinadrive ko attention ko, hindi ka ini-entertain yung loneliness. Kasi pag in-entertain mo, magsasuffer ka lalo. Wala ka na makakasuta kundi si God lang. Ulila na ako eh. Wala na akong magulang. So, ang
inaano ko, ang inisip ko, tanging asawa ko na lang makakapiling ko, pero bakit parang kukuhanin din naman pala. Mapalad daw si Dane sa pagmamahal at pagtsatsaga na ipinapamalas ng kanyang asawa. Bilang lalaki, nakikita mo yung asawa mo from beauty to horrible. At sakit kagasin. Alam ko ang mga lalaki kasi hindi naman nagsasalita o ano nararamdaman. Ang one of few words ito nga. Pero minsan pag natutulog ako, nararamdaman ko yung hands na sinipray over na ako. Kasi nakalikan na ako. Kahit tulog ako, sinasabi na sa kanya, yes, medyo mas bitawin ko na parang doon ako na ano na, despite na ganito ikula ko, ando yung laro na sa akin, hindi nawawala. Pilit mang pinapatatag ni Dane ang kanyang loob, pinanghihinaan din daw siya minsan, lalo na pagdating sa nararamdaman ng kanyang mga anak. Paano ka makatitigil sa anak ko? Nakikita ko yung fear, yung sadness, yung emotion. Pagdating kasi sa family, I don't know how to control the emotion, especially towards children. Na pagkayakafin ka nila. Kasi ka, Mommy, don't die. Please don't die. I thought, anak, no. I'm not dying. Ganito man itsura ko, I'm not dying. Parang, hindi ko alam kung ano, i-control yung takot sa kanilang mga mata. Parang, hindi ko alam kung paano sila hindi ko takot. Kasi, sa ganito itsura, horrible eh. Ngunit sa kabila ng lahat, pinagbubuti ni Dane na manatiling normal ang takbo ng kanilang pamumuhay. Alam ko, si Dane, meron siyang gift. So powerful. Hanga ako sa kanya kahit na ganun ang kalagayan niya, na ipaglalaban niya pa rin ang takbo ng buhay namin. Pati pagtatrabaho, dahil ang iniisip niya, paano ang mga anak namin. Napaka-supportive po niya. Minsan po siya po nagtuturo po ng assignment po. Mabait sa kapwa, kapagbigay, matulungin. Yun ang masasabi ko sa mama ko. Kasi gusto ko makita nila ang buhay. Napakaganda para sayangin sa self-pity. Para mawala ka ng self-worth sa sarili mo. Just because of family member, may horrible experience. Wish ko lang sa aming pagbabalik. Ako susunod, sa sarili ko, peaceful death. Pero hindi. May other personality ako eh. Yun yung magiging asawa na kailangan kong mabuhay. Kailangan kong mag-survive. Hindi para sa sarili ko eh. Para sa mga